na moabot og napo nga mao bitaw makakita may bae nga sexy kayo nga mura nagmulugwa ng nganang naay lato-lato. Kami ana magtinanaway na may mga minister nga di ba kahapon na muriak unsang pales kay kasagaran jud ning revealing kayo na jud na mga reaction kay driven by demon gyud na siya. Kay ngano man every time gud nga i-reveal nimo ang imong lawas sa publiko nakakos kag skandal. Unya kanang iskandalo pila ka tawo ang naangin sa pagpakasa bugat na siya nga sa hinumduman nato nga matag sala nga himuon sa tawo nanay demonic attachment. Kaya ang yawa di ay mura na siyag iho makatimaho na gamayng dugo mo dool dayon nga kung ang simbahan di ba sa simbahan naman sa dress code o musimba ta samot na dire nga although bisag dili pa ni simbahan tanawon gyud pero ang ato gong gi-promote dire nga magtuman gyud sa kabuton sa Ginoo kay aron di makasod ang yawa unya nahibaw mi nga kanang immodesty doorway na sa yawa mao nang amo nang ibalaod. Kung dili mo ganahan mo sunod ana kay naanad na mo nga anang buhata unsa moangay pud mo muuban ninyo ng yawa inyo man pud ng choice di man pud may mamugos ana mo titubag. Okay, na announcement din please ko pa-announce daw nga time for lunch kung asa nila na-park ang pasyente ipadala ang ilang mga basura dili daw ipalabay sa kilid kung asa nila nag-park kay naay nagreklamo sa barangay Nasad kini sa kurbada bitaw unahan. So brothers and sisters kung naamoy mga sakyanan ayaw taon ninyo ipalabay sa kalsada ha ang inyong mga basura naman tayo basurahan din aron dili makalat kaya ang unag yung sintrohon ang ministry magtinabangay lang ta mo na announcement. Okay, dugang pangutana Brad ngano og bisan nahibaw na ta sa mga sugo sa Ginoo kung unsay angay buhaton o unsay dili angay nganong makasala man ta gihapon nganong gihatag man ang sugo nga lisod man kana buhaton or tumanon. Okay, so nganong gihatag man ang mga sugo o gipahibaw man ta diba kita nahibaw ta nga mao ni gidili sa Ginoo mao ni gitugot pero bisag nahibaw ta ana maglami man gihapon supakon. La ang nindot ng last nga pangutana nganong gihatag man sa Ginoo ning mga sugua nga nahibaw man ang Ginoo nga maglisod ta pagtuman niini. So ang tubag gituyo sa Ginoo nga gihatag niya ang lisod nga mga sugo aron makaamgo ang tao nga dili ta makaluwas sa atong kaugalingon gamit ang atong kaugalingong paningkamot. So kanang mga kabubuton sa Ginoo ana nimo makita nga ang langit ti ay dili sayon kabuton. Mong dili nato ni maangkon, dili nato ni makabot gamit ang atong kaugalingong paningkamot. Mao na nga mosalig ta sa grasya sa Ginoo. So mao na nga atong basahon ang Biblia kani lang ha. Unsa man day mahitabo kung mosalig ta sa grasya sa Ginoo? Unsay epekto sa grasya diri sa atong kalag? Sa Tito kapitulo 2:11 sa 12. Kay ang Dios nagpaulan og grasya alang sa kaluwasan sa tanang tao. So unsay tuyo sa grasya? Kaluwasan. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon matarong og Diosnon. So kini di ay mga balaod sa Ginoo nga lisod tumanon usa kini ka imbitasyon nga mosalig ta sa grasya sa Ginoo. Mao nang palawman pa nato ang tong pag-ampo, mudangop ta sa mga sakramento, labi na gyud sa kanunay pagdangop sa santos nga misa ingon man pagkumpisal kay mao nay makapalig-on nato nga sa hinay-hinay makabot nato ning gitawag og self mastery.
ato nang makontrol ang atong mga kahuyang kay motubo naman ta sa atong pagkabalaan. So mao na giingon ni San Pablo po Filipos 2:12, with fear and trembling work out your salvation. So kita di ay gitawag ta sa Ginoo aron maghago para sa atong kaluwasan. So mao nay tubag sa pangutana ngano nga bisan og nahibaw na ta makasa tagihapon, makasa gyud tagihapon kung mobiya ta or dili nato tagdon ang grasya sa Ginoo. Mao toy tubag. Okay, dugang pangutana, manghangyo lami nga mamina pud taon mo. Ha? Balag na ra mo sa gawas. Brad, literal ba nato sabton nga matapos ng kalibutan or ang ato rang kinabuhi ang matapos? Literal ba kuno sabton bro nga matapos gyud ang kalibutan? So atong basahon sa Fundamentals of the Catholic Dogma by Dr. Ludwig Ott, unsay giingon dire, at the end of the world Christ will come again in glory to pronounce judgment. Naisumpay de fide. Mayroon kag de fide of the faith, article of the faith. So dogma na siya sa simbahan. So dili di ay na figurative. Kaya pagtuo sa uban ang kinabuhi ra kuno sa tao ang matapos, dili matapos ang kalibutan. Naagyoy general judgment. Ang first coming ni Kristo mao ang iyang pagpakatao. Ang second coming mao ang paghukom sa tanan, kanang general judgment. Literal gyud nga matapos ang kalibutan. Pero ang pangutana kung kanus-ana wa mo padayag ang Dios og anusa. Kay gani ningingon siya nga bisan ang mga anghel wala masayod niadtong taknaa. So ang Dios ra gyoy nasayod kung kanus-ana dili na ta magpakisayod kung kanusa ang ato ragyod andamon nato ang atong kaugalingon. So mao nay tubag literal na siya, dili na figurative. Mao tubag. Okay, dugang pangutana, matud pa sa inyong previous nga talk, human sa kamatayon makabaton dayon og hukom or sistensya ang kalag sa tao. Nganong napa may general o last judgment? Sa Hebreo 9:27, human sa kamatayon mosunod ang paghukom. Unsa man nga klase sa judgment gitawag nag particular judgment. So human sa atong kamatayon dili tinuod nang magsuroy-suroy pa na atong kag kay matug New York. Inig human sa atong kamatayon naazoy sentensya. Og wa tay sala, santos tang namatay, may ditso sa langit. Kung naapay gamay sala, attachment sa sala, sabod sa purgatorio. Kadtong naay mga salang mortal nga namatay, nga naay salang mortal nga way paginulsol, mao toy maimpyerno. So dunay gitawag nato og sentensya sa kalag. Pero gitawag na particular judgment kay hukom nga tinagsa. Unya kana nga paghukom sa Ginoo, ang kalag nga namatay maoray og ang Ginoo ray nasayod sa hukom. O tingali mga santos nasayod sila, pero kita wa ta kahibaw og sa atong mga mahal sa kinabuhi karon, wa na mahibawin nato. Ang general judgment unsa man mautro ba ang sentensya? Dili. Inigabot sa last judgment ang tanan nga tuwa sa langit ibalik sila kay namay pagkabanhaw, di ba sa atong credo nagatuo ako sa pagkabanhaw sa lawas. So resurrection of the body. So unsa may buti pasabot nga kadtong mga nangamatay nga nahitipon na sa abog bisag unsa nakadugay tuwa ba sa dagat na gikaog iho, inigabot sa last judgment ibalik tatanan sa atong lawas. Unya katong tuwa sa langit ibalik to sa ilang lawas, katong tuas impyerno ibalik sa lawas, hasta tunas purgatorio ibalik sa lawas. Karon nganong naa may last judgment? Unang rason, aron ang lawas makatagamtam o makaambit sa sentensya sa kalag. Katong tuas langit ibalik sa lawas, unya ibalik sila sa langit kauban na ang ilang lawas. Lawas og kalag na idadon dito. So hingpit na. Unya karon katong tuas impierno
ibalik to sa impierno kauban ang lawas. Ug ang tanan nga nas purgatorio, ibalik to sa ilang lawas dadon sa langit. Kay ang tanan nga nas sa purgatorio mailangit man na tanan. So mao na ito unang tuyo ana aron ang lawas makaambit sa sentensya sa kalag. Kay nahilangit na gamit ang lawas na impierno, gamit ang lawas man, natural nga ang lawas patagamtamon sa mao nga sentensya. Silot o gante. Nga sunod, ikaduha, aron ang ngalan sa Ginoo mapasidunggan sa tanan. So ay nagabot sa last judgment, kadtong man nagsalikway sa Ginoo, pakauwawan to siya atubangan sa tanan. Unya kadtong mga nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo pasidunggan usab atubangan sa tanan. So mao day na ituyo ni ana. So kung kanus ana mahitabo mao na giingon sa DYHP atangi ang ubang sumpay sa atong sugilanon. No, mao to tubag bro Leo. Okay, naipanawagan dinhi kinsa tong tagiya sa van nga white NB350 plate number 0701-294045. Matud pa sa gwardya, palihog ibalhin kay migawas ang ligid sa left side sa kalsada. Order Barangay Kagawan. Palihog kog pabalhin katong tagyaan ning akong giannounce nga van nga white. Dugang pangutana. Pwede ba nato iampo ang mga yawa nga hinulsol unta sila aron dili na sila magpakasala ug manintal nato? Pwede ba nato iampo ang mga yawa? So murag tawag ito nga grabe ka concern, no? Concern ba nga although nindot peron siya nga hunahuna timaan ba nga galihok jud ang imong hunahuna, pero actually atarong i-correct diha sa 1 Pedro 2:4 wala pasaylua sa Ginoo ang mga anghel human nakasala. Kinsa ning mga yawa? Mga angels, mga fallen angels. Nganong wala sila pasaylua sa Ginoo? Nganong dili na mapasaylo sa Ginoo ang ilang mga sala? Kung makasabot ta, nganong dili na mapasaylo ang sa mga anghel? Matubag ang pangutana kung angay pa ba nato silang iampo. So, atong basahon sa Catechism. Catechism of the Catholic Church, paragraph 392 ug hantod sa 93. The scripture speak of sins of these angels. This fall consists in the pre-choice of these created spirits who radically and irrevocably rejected God and His reign. So ang Biblia nagtugan kanato sa sala sa mga anghel nga kini nga mga espiritu sa ilang gawasnon nga pagpili ilang moingon kag salikway sa hingpit ang paghari sa Dios kanang irrevocably rejected God and His reign. Sa man ang irrevocably dili na gyud mausob sa to pa final and irrevocable ang ilang pagsalikway sa Ginoo. So mao na sa 393, it is the irrevocable character of their choice and not a defect in the infinite mercy, divine mercy, that makes the angels' sins unforgivable. So tungod kay ang kinaiya sa ilang pagrebelde sa Ginoo, irrevocable, dili mausab, maong di sila kamao magmahay, di sila kamaong maghinulsol, mao na nga dili na sila nato pwedeng ikaampo kay sila mismo wa sila'y plano anang maghinulsol. Hingpit na pag-decide nila nga morebelde sa Ginoo, final and irrevocable. Bisag nasayod sila sa consequence, gipadayon sila. Di pareha na tong mga tao nga kamao patang magmahay, init isog ka ta karon, pero inigabot di ay mulugdang na nga tong kanang naay ang consequence sa atong gibuhat, ana patang maghilak-hilak, ana pa magmahay. So dili ingon ana ang kinaiya sa mga yawa. Sa dihang nakasala sila, ning himo sila desisyon nga dili na gyud nila pwede pang mahayan. Mao nang dili na sila pwedeng iampo. Mao to ito ba? Okay, dugang pangutana, Brad. Nganong dili man pwede kaslon ang mga lalaki sa lalaki, babae sa babae? Wala ba di sila katungod malipay ang mga tumboy ug bayot nga bawalan man sila sa ilang kalipay?
Okay, nindot na nga question kay ngano daghan ra bang mga LGBT community ron nga nang luod sa simbahan tungod sa statement sa atong Santo Papa nga ang kaminyoon ang kasal laki ug bae ra gyud. So sa to pangutana ngano man nga dili man pwede kaslon ang laki-laki baje-baje. So atong at wa ba sila katungod nga lain pangutana wa ba sila katungod nga malipay. So ato ning basahon ha sa Biblia. Unsa ning sexuality? Kani bang atong gana sa pakighilawas, kana bang sexualidad sa tao? Sexuality is ordered to the conjugal love of man and woman. Sa ato pa ang sexualidad gituyo ni sa Ginoo, ang sugo nini gisugo ni siya sa Ginoo ngadto lamang sa mga lalaki ug babae. So ang pakighilawas lalaki ug babae sulod sa kaminyoon. Nganong bawal kaslon ang laki-laki bae-bae? Matubag ang pangutana kung makasabot ta sa purpose sa kaminyoon. Unsay purpose sa Ginoo nganong naay sexualidad, nganong naay sexuality? Ang unang purpose sa kaminyoon atong basahon sa fundamentals of the Catholic dogma. Unsay purpose sa marriage? Dunay tulo ka katuyuan ang kaminyoon. Number 1, paminaw mo kay basin ganay gaplano ani og maminyo makahibaw tag nganong maminyo di ay. The primary purpose of marriage is the generation and bringing up of offspring. Unsa ang unang katuyuan sa kaminyoon? Aron mosanay og magbaton, aron makabaton og mga anak. Mo din ay tuyo nganong naay sexuality aron ang babae ug lalaki ma-attract tungod kay ang pinaagi sa pakighilawas ana man mosanay ang tao. So ang tuyo day nganong naay gana sa pakighilawas aron ta mosanay. Mao na una yun procreative purpose. Procreation ang unang purpose. The ikaduha, the secondary purpose is mutual help. Mutual help mo nang kanang katimbang na kay katimbang paingon sa kaluwasan. Dili ra din ni katimbang nga aron damo mangkukoy klarong trabaho aron maluwas ning ahong kalisod mao ning maminyo ko dili na mao nga mutual help ang gipasabot ha. Kanara bay uban nga kanang naay maestra tiguwang naman ko amosugot na laman ko og habal-habal driver aron ako'y katimbang sa kinabuhi. So ingon ana naanapoy mga standby po da pangasawon ng maestra bahalag tiguwang na kay aw na pangasawon aho laman ang abag-abagan og pananggot. Dili na maoy purpose ang tuyo dayon na kanabot sabot sa mutual help duna kay katimbang aron makabot ang kaluwasan. Duna tay katimbang sa atong misyon sa pag-create og usa ka Kristohanong katilingban. Mo ni ahong gitambag sa mga batan-on nga kamong mga gawayab-uyab karon kung kanang sa uyab pa lang nimo impernohonon na ka tungod anang imong uyab buwage kay dili na mo'y katuyuan ana. Mo bitaw nga gidiscourage nang manguyab kag di parehag pagtuo kay masaag man ka ana unsaon man na pag mahimo ba ng katabang imo pagkabot sa kaluwasan nga maglalis ra man mo ana parte sa inyong pagtuo. So manong daghan man ang nahagbong ana nga sayop nga mga desisyon tungod kay wa magtuon sa tong doktrina kay ang desisyon giagad sa pagbati dili wa giagad sa prinsipyo sa Ginoo. Ikatulo, the morally regulated satisfaction of sex urge. Ito pa di ay aron dili mahimong sala ang pakighilawas kinahanglan nga maminyo ana na sa 1 Corinto 7:2. Karon ang pangutana, unsa toy unang purpose sa kaminyoon? Ang primary purpose aron manganak. Kanang laki ug laki bae-bae kaslon, manganak dili. So kung kaslon sila, sa ato pa, giguba nato ang plano sa Ginoo sa kaminyoon. Mao na nga bisan pagluoy pero dili man ta Ginoo nga gahatag sa balaod. Why si bisan kinsang tao nga makapausab sa balaod nga gihatag sa Ginoo. Mao na nga karon unsa may teaching sa simbahan bahin sa homosexuality. Sa 2357, basing itself on sacred scripture,
which present homosexual acts as act of grave depravity. Tradition has always declared that homosexual acts are intrinsically disordered. Mingon kag laing termino de ani nga kini di ang homosexual act kanang pakigilawas laki-laki bae-bae unsa nang intrinsically disordered, sins against nature, usa kana kasala batok sa kinaiyahan. Bisan pag unsay imong rason magpabilin gyud na siyang sala nga intrinsic evil. Dautan gyud na kayo tungod kay sukwahi siya sa plano o katuyuan sa Dios. Pero karon wa ba di ay sila'y katungod malipay ang tubag naa sila'y katungod malipay. Mao gani ning ingon ang Catechism 2359, homosexual person are called to chastity. Ang mga bayot og tumboy gitawag sa kaputli. Atong tiwason og basa, by the virtue of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of that disinterested friendship and prayer and sacramental grace, they can and should gradually, resolutely approach Christian perfection. Pero tininduta, gitawag sila sa pagkaputli. Kung ang ilang huna-huna day i-focus nila nga makagain sila virtue of self-mastery, kining pagkamapinugnanon sa kaugalingon, maangkon nila ang tinuod nga kagawasan. O pinaagi niini, maangkon nila, dili imposible para nila ang Christian perfection sa ato pa mas santos. So mao din nga kinahanglan silang agakon sa teaching sa simbahan kay naa sila katungod nga malipay, kay ang Ginoo day gaandam og espesyal nga kalipay alang kanila, kay mas dako og ganti kining nagpractice sa virtue of chastity. Bulahan ang mga putli kay makakita sila sa dagway sa Dios. Ba mo ni saad ni Kristo sa itong naay ang pagkanang beatification of the beatitudes, ang giingon dito nga bulahan ang mga putli kay makakita sila sa dagway sa Ginoo. So ang mga homosexual dili na lalim, pero kung mo-focus sila sa ilang inclination, mapukan sila. Pero kung mo-focus sila sa virtue of self-mastery, pagpugong sa kaugalingon, makabaton sila tinuod nga kagawasan, tinuod nga kalipay, kay ang tinuod nga kalipay makuha, makabot gikan lamang sa Dios, dili sa kalibutanong butang. Maotoy tubag. Okay, daghang salamat. Dugang pangutana, Brad, nganong sala man ang withdrawal method nga wala man ang mogamit og medisina nga makadaot, dili ba day na sakop sa natural way of family planning? Okay. Nganong sala man ang withdrawal method nga wala man kuno na mo gamit og medisina, nga dili ba day kuno na mas makonsider nga natural family planning? So ingani ha, atong gamiton ng kining gitawag sa Jeremias 1:5. Kana nga teksto ato ng Palawman. Unsay giingon diha sa Ginoo nga to kang propeta Jeremias, wala pa gani ikaw matao, wala pa gani ikaw mapurma sa tiyan sa imong inahan, gipili ko na ikaw. Karon ang pangutana, kanus-aman nahitabo ning pagkapurma sa tao sulod sa tiyan sa inahan during fertilization. Unsa man sa dihang nagtagbo ang similya sa imong papa ug sa atong papa ug mama, mauna na nahimo na tang tao. Kinabuhi na. Pero unsay gingon sa Biblia, wa pa gani ikaw mapurma, sa to pa wa pa magtagbo, na nay plano ang Ginoo. So mao na nga ang tabo imo manggilarot, mura man kagalarot og tagod, di gilarot po nimo ang planos Ginoo. So mao lagi na ato ning klarohon nga ang kaminyoon di ay ang tuyo sa kaminyoon, di ba? Sa saad sa kasal.
Di mo makadinay ani kamong magikasal sa simbahan. Kay ang pangutusa sa pangutana sa kasal, dawaton ba ninyo ang mga anak nga ihatag sa Dios kaninyo ug amumahon sa Kristohanong pagtulunan? Oo, Padre. Tubag laman tag-o kay aron madali kay gutom na me. Mao ba ka toy rason? So ning saad eta nga we must be open to life. So kanang withdrawal usa kana kapag usik-usik sa binhi sa kinabuhi. Ug ang kinabuhi gikan sa Ginoo ug infinite ang value ana. Kay kinabuhi ko na ang Ginoo ray makahatag nga anang bili sa kinabuhi. Unya kanang binhi sa kinabuhi nga atong giusik-usikan, so mao na siya nga sala gyud na. Kay dili man na ato, gipahuwam ra man na sa Ginoo. So mao na mga igsoon sa ang withdrawal gani si Onan nakalimot ko nababasa sa Genesis. Si Onan usa sa mga anak ni Jacob nakighilawas sa iyang asawa og unsa may nahitabo iyang gi-withdraw. Ang mao bitaw na nga kanang withdrawal method ang laing term ana onanism. Kay ang unang gagamit anang usikan ang binhi si Onan, di ba dire sa Genesis 38:9. Apan nasayod si Onan nga ang bata nga matao dili isipon nga iyaha, busa sa dihang nakigdulog siya kang Tamar, gipagawas niya ang iyang binhi aron dili siya makapaliwat alang sa igsoon. Wala kahimot-e sa Ginoo kining gibuhat niya, busa gipatay usab siya sa Ginoo. Kay ang istorya dayane og ibutang ta na ako'y igsuon nga namatay, naa siya ay byuda nga wa sila'y anak, obligado ko nga ako nga manghod, mao'y mupuli o pangasawa sa nabyuda. Unsa ang una namong anak, adto na dili na ahuang ngan, adto na sa kato igsuon nga namatay mo na balaod sa mga Hudyo. Unya wa makadawat si una na haya-haya man ako'y gagama unsa adto na noon ni sahong igsuon di ijang gi-withdraw mo tungod kay ijang giusikan ang binhi unsa gingon gipatay siya sa Ginoo. So kana di ay sa pag-usik-usik og binhi wa mahimuot ang Ginoo, wala kahimot sa Ginoo akining iyang gibuhat, busa gipatay siya. So klaro kayo ng withdrawal method, wa na kahimot Ginoo. No, samot na ng masturbation. Masturbation kay asa ang pakighilawas para musanay. Unsa-unsa man pagsanay anang masturbation, musanay din ade matres ng imong kamot. So mao nang imo man giusik-usikan ang binhi. So mao na itubag sa pangutana. Okay, dugang pangutana. Brad, good morning sa tanan. Pangutana, nganong naa may mga tao moingon nga ijahanay manta og kaluwasan once moingon ko about sa ministry? Ang iya siguro nga ipasabot, Brad, nga bisan di siya mo ani, maluwas gyapon siya. Iyahay kaluwasan, tinuod yun na, kaya nagatubang na ito ni Kristo, tagasatagsa yun taghukom. 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 10. Kay kinahanglan, muatubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa, makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Klaro juga ayo nga kitang tanan individual matubang tang Kristo, sumala sa atong mabuhat, maayo dautan din sa kalibutan. Mao toy tubag. Dugang palo pangutana, Brad, unsay akong buhaton kung muriak ko nga wala man ko sa akong pamilya? Ang una nimong buhaton yun na is wala joy family members nga kauban pananglitan. Kung ang sitwasyon nga naa ka sa tawag anang naang layo ka sa imong pamilya pero duol ka sa simbahan, naa may gitawag na prayer of deliverance. Dituluan mo kaniha sa pag-deliverance sa kaugalingon, di ba? Mo nang paningkamuti gyud dili lang kay ingon nga sa imong pamilya ko ang number 1 mo to ningong miganiha nga ang 5% 5 to 10% diri gikan sa ministry pero ang 90% gikan sa atong kaugalingon. Palitan ikaw may pasyente nga mo react ka diha walayo ka sa pamilya, paningkamuti gyud nga di ka mabuntog sa moong kaaway. Na may deliverance.
mo na sinugdanan ba nga magtuon ta, ayo isalig sa uban. Ayaw salig sa uban kundi kita jud mismo. Ihalad na to galingon Mama Mary, Lord Jesus, Mama Mary, St. Michael tabangi mi. Magampo ka sa maong pagampo. Ayan po, deliverance imong kaugalingon. Hantod sa makita man dili man ang Ginoo makita niya ang atong tinud-anay nga tawag anang paghinulsol og pagbalik niya mo nang tinud-anay jud nga pagampo dapangan ka sa Ginoo. Ilamin ako musangpit ka sa atong langit ng inahan nga si Mama Mary. Nya ayo kalimot pag magdadyog mga sacramentals. Na kay holy oil, cross, exorcism cross, Benedictine medals, tanan nga mga sacramentals, dadaw nimo na tanan. Okay, mao to itubag. Okay, blessed Sunday everyone. Dugang pangutana. Brad, pwede ba musulod ko nga na human ako exercise pero ang akong igsoon karon pa lang isolem. Pwede ba ko musulod nga na human naman ko exercise? Musulod sa session. Ang tubag dili. Dili pwede mo tambong ang usa ka kining pasyente, butanta magsuon minerumer, gi-exercise ko, nya siya nag-react pod. Dili pwede nga mo tambong ko sa session nga during siyang gi-exercise kay duha na ming mo react ana. No, dili jud pwede ng multiple energument sa usa ka room. May kag multiple energument daghan ba nga dunganon og exercise. So dili pwede mo titubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Kanang mga religious items nga gipa-blessing sa simala, angay ba na gamiton? Ang isa na bali-bali nga imahin sa Birhen. Kung pare ang ga-blessing sa mga approved nga religious item, way problema. Pero kung munghe lang, laygo lang ang nag-bless ana, di jo na pwede. Unya, kanang bali-bali nga imahen nganong bali-bali pilay naong Maria di ay hinumduman na to nga ang mga imahen representation na siya sa gilarawanan. So dapat sama gyud siya sa gilarawanan. Nya karon bali-bali, so kasagaran gud nga kanagong panghuna-huna nga bali-bali base sa among experience kasagaran gahimo ana mga occult practitioners. Gani namin mga cases diri nay mga bracelet bitaw lang ilang cross sa bracelet kay naay bali-bali nga cross. Mas hangtod karon wa pa jud may makahibaw og unsay origin ana, unsay hinungdan ana, ngano mangyod ning mga pasyente nga maggamit og bali-bali nga cross, manong mang-react man gyud sa during sa session. Nganong dili mangyod na sila maulian kung dili nila i-surrender ang bali-bali nga cross. So posible nga ang paggama niini nga cross nga bali-bali o mga imahen nga bali-bali, occult ang mentality sa gagama. Kay ngano man nga bisag gi-bless na sa pare, dili man ma-bless. So meaning ning prevail ang intention sa maker. So posible nga daghang gapaspread og mga religious item nga dili safe kay occult ang mentality sa gagama. So balikon ako, okay ra ba tong mga religious item nga gi-bless dito sa simala kung pare ang ning bless unya kanang gipang-blessingan approve nga mga religious item sa simbahan, okay na. Pero kung laygo ang ning blessing o munghe o dili pare ang ning blessing o bisag pare ang ning blessing basta ang mga object nga gi-blessingan wa gi-approve sa simbahan, dili na siya ma-bless. Mao titubag. Okay, dugang pangutana. Mayong buntag, mangutana ko about anang lana nga gikan sa San Vicente Ferrer nga simbahan sa Mabini, Bohol. Angay ba na nga i-renounce or angay bang gamiton? Ambot, wa may kahibaw anang naaday lana na si San Vicente. Kay sa ahod yung nahibawan si San Vicente, wa jud na magsugo nga paggama mog lana. So posible nga kana imbento lang na siya sa mga gadiboto. Ang kuyaw lang ani kung kanang gadiboto ana na ay mindset sa albularyo, dili gyud na siya safe. Mo no nga mo bitaw na example
natingame kay kanang Padre Pio, na ay lana ni Padre Pio, napoy lana sa Divine Mercy, nang gigama ni mga deboto o mga lana. Ang pangutana, apil ba na sa mensahe ni Kristo, ngadto kang Sister Faustina, nga magama mo lana? Wa man nag-apil. So mao na nga, kanang mga additional na sa devotion nga wala na siya gi-order sa simbahan, dili gyud na safe. Mao na labi na kay wa ta kahibaw og dili pa ko katubag ana og occult ba na or dili kay wa ko karon pa ko kadungog ngai nga na di ay ato panaangay tele ninyo nang isulti sa inyong exorcist sa talibon kaysa mabini man sa talibon, isulti na aron imbestigahan na unsay history ana, kinsay gapasiugda, unsay kinabuhi sa gapasiugda ana, ug unsa nay kinabuhi karon, unsay history jud ba, unya unsa paghatag ang mensahe aron mahibaw-an nato na kung iya ba na sa Ginoo or dili. Isulti na ipasaka na nga sumbong sa inyong exorcist sa inyong diocese sa talibon. Mao to bag. Okay, dugang pangutana, Brad. Kanang mga problema nga mudasmag sa atong kinabuhi, unsaon mo na paghandol? Ang pinaka simple gyud, sa tara sa taman bro. Gamay na tag oras no. So taas naman kayo og ato pa nang kuno unsaon paghandol ang mga problema nga moasmag sa atong kinabuhi. Ato ba nga ang mga problema kauban ang Ginoo? Usa sa mga rason nganong mabugatan ta sa atong mga problema kay gipas-an nato ang kalibutan gamit ang atong kaugalingong paningkamot. Mao na ato bangon nato ang mga problema kauban ang Ginoo. Atong dugangan ang atong mga pagampo, mudangop tak sa mga sakramento, kumpisal, kay usahay mosamot kabugat ang atong mga problema nga moabot tungod kay pila naman putang tuig way kumpisal. Unsa panahon ra bas Domingo dako tagnanga og mga lawat tanawa na tay kumpisal, ang atong last kumpisal atong pagkasal pa, nya senior citizen nakakaron. So mao na nga ang mga problema perto nang bugata. Kaya naman sa state of mortal sin. Kay usa sa makapabugat sa atong kasing-kasing ang atong mga sala. Mao na nga, bugat na daan ang problema ha, dugangan pa sa atong mga sala, musamot ka bugat. Mao nang pasana ang cross ni Kristo, dili ang yugo ni Satanas. Mao ni nga katapusan nga panubag ana kanang motto ni Padre Pio, pray, hope, don't worry. So isalig tanan sa Ginoo kay di mahitabo nga ang Ginoo mopakyas sa tanan nga midangop kaniya. Basta hugot ang atong pagsalig ug pagtuo. Mao tutubag. Okay, time check 10:31. Natay misa 11 o'clock. So human aning tulo ka pangutana atong i-end kay magbasa pa og pamisa pasalamat or mass intention. Okay, padayon tas pangutana, Brad, bawal na ba di ay ipahilot ang bata? Labi na katong napilay, napia, dili madala sa antibiotic, inig na ay ubo. Bawal ba kuno ihilot ang bata? So, magbantay ta aning mga manghihilot. Gawas kun ang gahilot, gieskwilahan gyud na niyang pagpanghilot. Safe na siya kay iya mang gieskwilahan. Pero kung ang gahilot gani occult practitioner, labi na kay bata ng hiloton, peligro na og wa na maka eskwela. Pataka man naghilot diha di imbes kay makaayo na hinoon, makadaot na hinoon. So napoy uban tungod kay gitagaan sila gahom sa demonyo sa pagpanghilot, igo ra na hikapon, maadyo na ng bata, mawa ng ubo. So ang mahitabo ana naulian ang lawas pero naanay daotang konsekwens sa bata. Mao nang kasagaran aning hilig og magpahilot sa bata pa, mahubakon na siya inikadako ana, matinga ang doktor kay di motuo sa tambal ang iyang sakit. Kay naman kay magpangita kanang yawa may gahatag og sakit nga di jo na motuo sa tambal kay aron na magpahilot na puglaing manghihilot. So occult na siya, dili safe ang hilot kung ang gahilot occult practitioner. Kinahanglan og magpahilot, magpamasahe ta, gieskwilahan gyud na nila ang pagpanghilot. Dili pinasa. Dili pasapasa kana bang di mamatay ang mama o di dawaton ang abilidad mao na nga human na nadawat kalit ra na kamao na mohilot, dili na safe. Posible maulian ang bata nga nasakit pero ang lawas ray naulian, pero sa madugay ug sa madali naa jud nay daotang epekto sa kalag sa bata. Mao titubag.
Okay, dugang pangutana, Brad. Pwede ba nako i-deliveran sa akong kagalingon? Bulag ko sa bana. Nako'y kalib-in ron nga bulag sab sa asawa. Pwede ba nako i-deliveran sa akong kagalingon? So, ngani ha, deliverance is not enough. Importante gyud ang repentance, paghinulsol. Kay ibutang ta, nasayod ka nga naa ka sa immoral nga sitwasyon, unya, wa kay plano nga muling kawas sa maong sitwasyon nga immoral, unya, sige tag deliverance, ang mahitabo ana, dakog tendency nga ang deliverance prayer, instead makatabang, makadaot. Kay nami kaso, ga deliverance, why kasal, ga deliverance sa ilang bay, giharas og taman sa yawa. Nga naman, dili man in town ta makapalayas sa yawa kung kauban ta sa yawa. Mao na nga unsa may nakapahimo na tong kauban sa yawa kung naulipon ta sa sala. So aron mo effect ang deliverance kung gusto ta nga ang deliverance prayer mo effect. Kay kanang pwede lang na siya in case of emergency. Panandalian lang ba pero dili na siya pang long term. Pero nadyo kay plano nga baguhon ako ang akong kinabuhi nga motalikod jud ko aning akong kahimtang nga sinful lifestyle. Ako yun ang talikdan. Kung watay plano ana, kay lagi ang deliverance kinahanglan na siyang mulid sa sacraments. Kung ang atong paggamit sa mga sacramental sa deliverance prayer, kung stagnant, wa na siya mulid sa sacraments, wa ta maning kamot nga makasal, wa ta maning kamot nga mubiya sa sala, balikon ako, imbes makatabang, makadaot. So, mao ito ba? Okay, last but not the least, kapangutana. Brad, ang kana bang sacramentals like ring, bracelet, brown scapular, kung mabasa, Brad, mawala ba ang iyang blessing? Mao ni pagtuo sa uban nga kung mabasa kunog tubig ning mga sacramentals mawa ang blessing. Mao na nga hubuon nila ng brown scapular og maligo kay aron di kuno mawa ng blessing. So this aman in town mo ana nga pagtulunan. At og atong basahon ning palihog kuno ko Bro Obet, atong basahon ning paminawa ra gud ninyo ang prayer sa blessing. Paminawa ninyo aron ta nga mawa bagyod ang blessing human sa mabasag tubig ha. Ang makapawala sa blessing gyud madisekret siya una kung gamiton nato ni sa occult. Kini kintayong mga kursipiho nga giblisingan gamiton nato ni pagpanambaw albularyo nga style madisekret mawa ang blessing or maguba o maputol. Pero kung dili na siya maguba dili maputol dili mawa ang blessing ana. Kaya ang giingon diri ha, this sacramentals is blessed and made holy by the sprinkling of this holy water. And may this blessing remain for all time. Waman mo ingon nga this blessing remain mawa ang blessing. Waman so giingon sa ritual nga mawa ang blessing kung mabasa. Gispringkulan gani nag holy water ako na hinon. So dili mawala ang blessing bisan mabasa. Ang makapawala sa blessing kung maguba, maputol or gamiton sa dili maayo nga katuyuan. Mao ito bag.